Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen. Yun ang papasalamat. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So ngayon, okay, makapo na po kayo. Actually, ngayon po ay birthday po ng nanay ko. Kaya lang nanay ko patay na. Amen. Iba kasi, May 3. Pero actually, nung lakarin ko yung kanyang birth certificate, yung nakalagay po kasi wala silang birth certificate na nakarehistro. Wala silang birth certificate. Kasi nung panahon ng hapon, so may kwento ko agad. Basta ganon, March po ang kanyang birthday, pero dahil nilakad ko yon sa isang malaking simbahan, di ba, yung baptismal. So nilakad ko yon, ay nakita ko yung kanyang birthday ay March pala. Pero ang pagdidibang po namin, pero totoo siguro, dahil hindi na lang pagdidibang yon kasi nga yung mga late, registration, tsaka yung pagbaptism, inaano na, parang yung yun po yung birth certificate na parang ginagamit ng matatanda nung araw. So actually, ngayon po ay magpasalamat tayo sa Panginoon kasi po May. So mamaya na June, siyempre. Natapos na yung April. Pero ngayon po, kapapasok pa lang itong May 2, nga po, nag-alboroto na yung kumikilos na naman ng Mayon Volcano. Alam po ba nyo, sa bawat araw na nangyayari po ngayon, ay siguro po medyo magmasid tayo. Kakaiba na po ngayon, di ba? Sabi nga, sobra na ang init. Tapos sa Baguio, biglang mainit pero biglang umulan. Ayun, nagkaroon ng landslide. Tulin, ano? So, ito po yung nakakatakot ngayon. Kasi po, bagamat sobra ang init, pero biglang mayroong malakas na ulan na darating. So maraming pagbabago. At marami rin pagbabago, maging sa isip ng tao, marami na rin po, maging sa church. Kaya napakahalaga po yung patuloy na pag-attend ng gawain, pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ay yun ang pag-usapan natin ngayon. Kasi po, ay napakahalaga na magkaroon po tayo lali ng reminder. Ano po? Kasi po, pag walang nagpapaalala, alam po ba nyo, mahina tayong lahat. Aminin mo, mahina tayong lahat. Amen? Ang kalakasan na lang po natin ngayon ay si Jesus Christ. Amen? Kaya po, ang ating pag-usapan ngayon ay makita natin sa Roman chapter 8. Ayan. Bakit nga? Yung iba nga mahina. Hanggang ngayon, walang dalang Bible. So, minsan hindi man masama siguro kung ito ang gagamitin. Kaya lang, nakakatukso. Baka mamaya, imbis na ginagamit yung app na Bible, pero naglalaro pala. Pag nakakita kayo na, isang nyo sa akin. Kukunin ko yung yung cellphone. O, kuhanin ng cellphone. Okay. Kasi po, alam niyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kailangan po may nagtutuwid. Ayan po. Kung walang magtutuwid, walang saysay ang ating pagiging kapatiran. So actually, hindi mo po yung gawain ng pastor. Siguro po, ng pastor, opo. Okay, tayo po ay tumingin po sa Roman chapter 8, verse 9 to 17. Ayan. So, kung may Bible po kayo, basahin po natin. Ang sabi dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo, si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuring na kayong matuwid ng Diyos. 11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan din ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Mga kapatid, verse 12, wala na tayong pananagutang sundin ang hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman sapagkat mamatay kayo. Kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa
ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipid ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, binigyan ko po ito ng pamagat. So, kinuha po natin ito sa verse 14, led by the Spirit, the Holy Spirit. Led by the Holy Spirit. Pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, led by the Holy Spirit. Okay. Siguro po ay pag nakakita na kayo ng lasing na tao, kasi po nung araw pag ako'y lasing, siyempre masaya akong kasama madaldal. Tapos po, minsan ang kasamahan ko ay kasi anak siya ng politiko, mataas, politiko ng bayan. So, minsan ang trip naman niya ay yung mumurahin niya yung mga nagdadaan truck, yung mga driver. Yeah. At minsan yung vandalism. Sa isang restaurant, kung minsan magandang restaurant, may dala siya lagi na panulat, pentel pen, susulatan niya. Kaya kinabukasan naka-blatter po. Nakakasama kami. So, yung po yung mga bagay na pinagdaanan ko. Kaya napakarami pong mga bagay na makikita po natin na kapag tayo po ay led ng yung pong nakainom ng alak, iba na po yung nagagawa natin. Sabi niya, tapos kinabukasan, humingi tayo, hindi ko alam ang aking ginagawa. Ako po ay matagal na manginginom, pero alam ko ginagawa ko. Kaya lang matulin ang pagpapasya. Opo. At hindi mo mapigil yung ginagawa mo at sinasabi mo. Ayan. At minsan, hindi naman po tayo puro inuman lang, bisan kalokohan. So kaya nga mga kapatid ay dapat naunawaan natin sarili para malaman natin ngayon kung sin tayo. Kasi pag hindi mo kilala yung sarili, mga kapatid, ay hindi mo ma-check ang sarili mo kung ikaw ay nag-growth o ikaw ay talagang nasa Panginoon. Kasi ang batayan mo yung dati mong buhay. Yun po yun. Hindi yung marami ka nang alam sa Bible. Kahit marami kang alam sa Bible, lagi ka naman laman ng di ba? Laman ng marites, chismisan, laman ng mga sugalan, di ba? Laman ng mga kalaswaan, di ba? Kung saan mo gusto. At ang kaisipan mo ay laging puro, kasi uso ngayon, kapag wala, ang mga kabataan ngayon, lagi nagkukulong sa bahay. Dati wala nagkukulong sa bahay kasi nga maraming kalaro sa labas nung panahon namin ngayon nagkukulong na Bakit kanyo? Nakaka-enjoy sa loob Kasi yung cellphone kasi ang daming mapapanood dito. Mapapunta ka sa around the world. Diba? Malalaman mo lahat ng di ba? Yung pong kaibahan ngayon, kaya kayo mga magulang. Sinabihan pa. Minsan, sabihin nyo, silipin ako, natutulog na pala yung anak ko. Hindi mo alam, natutulog yung pala, buhay pala yung cellphone sa likod. Di ba? Merong ganyan. Tapos pagdating ng umaga, puyat na puyat. Pero ang aga natulog. Paano? Nagsiselfone hanggang alas 3 ng madaling araw. Hello? Si pastor naman, pinatatamaan niya ata ako. Hindi. Totoo. Kasi magbago ka na Kasi pag hindi ka nagbago, pagdating sa church at walang tutuwid sa iyo, walang kwenta ang pagiging Kristiyano natin. Hello? Pero dito, ako lang. Pero sa labas, dapat, kung ikaw ay Kristiyano, kahit hindi ka pastor, may karapatan ka magtuwid. Diba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, kailangan po yan. Nakasuot sa Bible yan, matatandang babae, ituwid nyo yung mga kabataang babae upang maging tapat sila sa kanilang mga asawang lalaki. Diba? So, kaya nga po, napakahalaga po yung kung ano po yung naglilid sa atin. Tayo po ba pagkalasing nga po, lahat nagagawa mo, kaya malakas ang loob mo Pero pag lead ka ng Holy Spirit, maganda po. Pinapatnubayan ka ng Espiritu, ganda ang mga gawa mo. Kasi nga, ang Holy Spirit
ang nangungusap sa iyo, ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa iyo, nagtutuwid sa iyo, kinukumbi ka. Pero mga kapatid, hindi po nauna ang Diyos, hindi man nahuli siya. Minsan, marami tayong tanong, bakit si Haring David? Bakit siya nagkasala pa? Di ba? Bakit si Abraham? Di ba? Nagkaanak pa siya kay Agar. Di ba? Bakit napakarami po na yung depression, nakasulti niya sa Bible yan. Bakit si Job? Na-depress po si Job. Sabi nga, dapat hindi na ako pinanganak. Kaya minsan, akala natin pag nadidepress tayo, pag tayo po ay naguguluhan na, nalulungkot ang buhay natin, hindi tayo sa Diyos, hindi po. Minsan, hindi tayo exempted sa lahat ng bagay para matutuhan natin lumapit sa Diyos na buhay. Kaya po, hindi tayo exempted sa mga problema. Kaya napakahalaga po yung led tayo ng Holy Spirit. Ano man ang mangyari, kahit makagulo sa kapitbahay mo, kahit sa bari nyo nagkagulo, nakatayo ka pa rin kay Lord. Ganyan po. At hindi po nakatuon ka doon sa, wala man akong position na sa church, baka ito gagawa. Hello? Pag may position ka lang ba, dahil ka gagawa? Nakikita po niyo, kanina po, kumuha po ako ng pamap kasi nakakita ko ng madumi doon Kahit nakapolo ako, okay lang. Walang problema. Sabi nga ng kanina, di ba? Kaya mo bang mamatay sa sarili mo? Hello? Pagka merong ditong may gumagawa, naglilinis, kaya mo ba isang tulungan? Mamatay ka doon sa pride mo na hindi ka matutusan. Amen? Minsan hindi po Kaya minsan, ito po, hindi lang minsan, madalas. Kaya napakahalaga, pabayaan nyo na kayo ay maituwid, masaktan kayo, kasi pag walang ganito, wala po tayong pagkapanuto. At kung kami hindi magtuturo ng totoo, hahatulan kami ng Diyos dahil malaki ang kahatulan sa mga tigapagturo. Kahit anong ginagawa mo, pero lahat tayo tigapagturo. Kasi ang buhay mo, natandaan po yung sabi dito ni Pastor Gelo, dito, binabasa natin ang Bible. Pero paglabas natin dito, ang binabasa dito, kayo, yung ginagawa ninyo. Ay, di ba puro naging yun? Bakit? Di ba? Hello? Lahat tayo tagapagturo. Huwag mo niyo isipin na kami po lang ang tagapagturo. Dito po, meron pong positional gift na binibigay ang Diyos. Kaya po merong mga posisyon na binibigay sa church para magkaroon ng kaisa ng church. At pangalawa, para malaman yung submission. Kasi pag walang submission sa leadership, ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Nilalabanan mo ang yung leader dahil walang pinag-aralan. Mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa kanya. Tapos naging leader siya. Parang ina-underestimate mo yung leader mo. Hindi ka po nasa Diyos. Namimili ka. Ano ba kung wala siyang pinag-aralan? Siyang pinili ng Diyos Kung bumababa dito si Juan Bautista na nakasuot ngayon ng balat ng hayop, palagay nyo. Okay, napakalaga po, led. Karamihan kasi sa tao sa mundo ngayon, mula nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon, led by self. Self. S-E-L-F. So, hindi acronym mga self. Sarili. Ako. Kasi po, sa mga pagsishare ng gospel, hindi nawawala sa akin yung pagtuturo ng tungkol sa Genesis, yung tungkol kay Eva at kay Adan. Kasi yung mga taong wala pa kay Kristo, led pa sila ng kaaway at ng self. Di ba? Meron lang silang faith, pero maliit pa. Kaya, ipinaunawa natin na ang kasaysayan ng tao, si Eva at si Adan, nakasala. At dahil si Eva at si Adan nakasala, ganun ka rin. Bakit? Kay Eva at kay Adan tayo nanggaling. Dapat malaman mo yan para maintindihan mo sarili mo. Kung sino ka ngayon, bakit? Totoo pala. Hindi ka po naging born again dahil marami kang ginawang mabuti. Naging born again ka ngayon at naligtas ka ngayon dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil lahat tayong mga tao, kaya meron Roma road na sinasabi, Roma 6:23,
kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tapos pag sinabi doon sa Roman chapter 5:8, di ba? Tapos sinabi doon sa pagdating po doon sa Roma chapter 10, verse 9, ayan, 10, 11, hanggang 12, di ba? Sabi nga, lahat ng tatawag sa Panginoon, o mananampalataya sa pamamagitan ng puso, tatawag sa Panginoon, maliligtas. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung led by the Holy Spirit. Opo, hindi po ng self. Kasi po, nilid po si Eva noon ng lust of the flesh. Kasi, tinitigan niya yung At una, kaya nagkaroon siya ng ganong kaisipan, nakinig siya kay Satan, kay Satanas, di ba, sa Garden of Eden. Kaya nga, wag niyong aalisin yan. Kahit tagang ako'y matanda na nagsishare ng gospel, lagang pinaunawa yan kung sino ka. Kasi hanggang di mo alam kung saan ka nang galing, magmamalaki ka eh. Bakit? Mabait naman ako. Di ba? Kilala naman ako sa amin eh. Mabait naman akong tao, di ba? Minsan may pride tayo eh. Pero kung kilala mo na tayo po ay galing kay Eva at Adan, totoo po yan, kahit ano gawin mo, at ikaw nakakadaman yan hanggang sa ngayon, mahina tayo sa kasalanan. Kaya kailangan natin may maglilid sa atin. Kailangan mayroong papatnubay sa atin. So, lust of the flesh, nung sabihin kay Eva at kay Adan, sabi ng Satanas, sabi niya, totoo bang pinagbabawal ng Diyos kainin yung mga bungang kahoy na ito, ng mga lahat, ng mga bungang kahoy dito? So, sinisilo ni Satanas si Eva eh. Hindi naman. Ayan, sumagot naman. Ayan, nakinig eh. Tapos nung pinaliwanag niya, hindi kayo mamamatay. Magkakaroon lang kayo ng kaisipan, magiging parang Diyos kayo. Ngayon, tinitigan niya yung puno, di ba? Lust of the eyes. Lust of the flesh. Parang niya, tingnan niya yung puno, parang tinitigan niya, masarap yata yung bunga, di ba? Ganyan din yung kasalanan eh. Pagka nasa satisfied na yung laman, masarap yan eh. Natatabunan ng spirit. Kahit ikaw ay born again. Lust of the eyes. Tinitigan niya. Di ba? Nakita niya maganda. Tapos, parang masarap. Pangatlo, sabi niya, magandang maging parang Diyos. Pride of life. So, yun ang nasa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Meron ka niyan. Pag itinanggap yung ganyan, wala ka, hindi ka tao. Hello? Hindi ka pa naliliwanagan. Kasi kung hindi mo alam, kaya ngayon, struggle sa buhay mo, bakit ako aatin? Pagdating naman doon, para bang, minsan, akala ba nyo yung pag-atin, ano ba, religion to? Hindi po religion. Hindi religion ang kailangan natin, relasyon. Kaya nga tayo pumunta dito para humarap sa Diyos eh. Tama? Para humarap sa Diyos sa buhay. Magpasalamat tayo. At kung ikaw man, kaya nga sabi ko, napakahalaga po na maging totoo po tayo ngayon. Kasi nasa huling panahon na tayo. Paano kung ipahintulot nga, mga kapatid? Sabi nga, magkakaroon ng El Nino hanggang September. Ako, iniisip ko yun eh. Hello? Tsaka, sabi nga tapos na daw ang gera, pero may kaguluhan pa rin, di ba? Titingnan ko po, tapos yung nangyayari sa atin ngayon, sa paligid natin, sa bansa natin, palagayin nyo. Pero minsan, kasi self ang sarili natin, ano ba kakainin ko, paano ba ito, paano ba, di ba? Siyempre, lahat tayo, hindi ko man sinasabi, lalo sa mga magulang, mag-aaral naman mga anak, problema naman ang pambayad, di ba? So, siyempre, harapin natin yan. Pero minsan ba naisip po ba natin na tayo ay mayroong tungkulin na obligasyon, tungkulin na binigay ng Diyos, di ba? Para manalangin sa malahat ng tao. So, yun po ay napakahalaga. Kaya nga po, napakahalaga yung led tayo ng Espiritu, hindi led tayo ng sarili natin. Pag led tayo ng self, pag nag-lead sa atin, pumapatnubay sa atin ang ating sarili lang, ang ating Espiritu, ang ating sariling pagkaunawa, feeling, emotion, so, madalas, ang demonyo gumagawa sa iyo. Amen? Kaya, dyan po natin makakita ang pagkakaiba. Hindi po yung napunta ka sa loob ng kapilyang ito, ay bago ka na sa harapan ng Diyos. Hindi po.
Kahit nasa loob ka nito, hindi ka pwedeng mabago kung hindi ka nagpapasya sa sarili mo. Hindi mo napapansin? Ikaw nakakaalam yan eh. Lagi ka pinapagalitan. Bakit ka pinagagalitan? Bakit pinagsasabihan ka? Kasi may nakita siya yung mali. Amen? Eh kung ang sinasabi niya, wow, ang anak ko, ang sipag naman ngayon talaga. Wow, di ba? At ngiti naman kayo yung mga nanay, wow, di ba? Pag sinabi, wow, ang anak ko naman. Di ba, dati barumbado, ngayon hindi na. Wow, di ba? Nangingiti ngayon ng nanay at tatay. Okay. Pero kung hanggang ngayon, naging lumala pa, naku po, Diyos ko. Di ba? Parang minsan, doon napipintasan ng church. Ganyan ba ginuturo ng pastor nyo? Ganun po ikaw, ano? Minsan nangyari po sa akin yan, kaya minsan, hindi lang po minsan, hindi po minsan, madalas, pero naging kaso ko yan dito sa baryo na to. Yung kapitan dati, sabi niya, wala ba kayong pastor na mag-aayos sa inyo? Nagulantang ako doon eh, kaya kinausap ko lahat sila. So, may kasama po ako ng dalawa kami. Inaayos po namin ng problema. Kasi hindi man sumangguni sa amin eh. Yun po totoo. Kung alam ko lang yun, sana inayos na namin. Pero nung nalaman ko, doon sa namumuno sa barangay, nakakahiya pa yung pangalan ng Panginoon. Wala bang pastor na mag-aayos sa problema ninyo? Hello? Minsan, yun nga po, dahil self ang nangunguna, inuna yung hukom na hindi po kumikilala sa Diyos. Dahil kilala naman ako dito sa baryo na to, kilala ako ng kapitan. So, kaya sinabi niya, wala bang pastor sa inyo? Kasi siyempre naka-address sa akin yon. At pagka ang namumuno ay pinintasan, sino ba napipintasan? Si Lord. Hindi po yung pride ko. Kaya nga, alimbawa kayo po, paglabas niyo dito, sasabihin napintasan kayo, masakit po sa akin yun. Oo. Siguro kung kayo nasasaktan, lalo ako nasasaktan. Kasi po, ay ibinigay kayong pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Di ba? Eh kung hindi ko sasabihin sa inyo ngayon, at least pag nakita ko kayo sa labas, pwede ko yung sabihan, oy, tara dito. Hindi ba sabi ko sa iyo, di ba? Pero hindi man ako ganon. Hindi kita pahiya. Hindi ako ganon. Ayoko magpahiya ng tao, ayoko magbaba ng tao, ayoko maghusga, hindi ako Diyos. Pero magpapaalala lang ako. Ayan. Yung diplomasya, yan po. Kung maaari, maging tayo. So, una, led by the Holy Spirit. Those who are led by the Spirit of God are children of God. Ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, nakasulat po yun sa Bible. Kaya sabi nga po sa inyo, ay nakasulat po yan sa Romans chapter 8, verse 14. Sabi po doon sa verse 14, ayan po. Sa English po, NIV, sa English ko po inano. So, NIV, ang sabi po dito, for those who are led by the Spirit of God are children of God. So, ang mga anak ng Diyos, ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Binan niyo yung title na yan. Hindi lang po yung naririto, kundi lahat ng nanampalataya, Luzon, Visayas, Mindanao, yung tunay na nanampalataya, tumanggap kay Jesus Christ, anak ng Diyos. May Holy Spirit. Yun ang katibayan ng pagiging born again. Kaya pagiging born again, ito pa yung process. Kilalanin mo na kayo makasalanan at hindi mo kaya iligtas sa iyong sarili. At si Jesus Christ ay namatay para sa iyong kasalanan upang ikaw tubusin. At kung ikaw magsisisi na yung kasalanan, tatanggapin mo siya, patatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan dahil kay Jesus Christ, hindi sa iyo. Minahal ka lang ng Diyos. So, yun ang katunayan ng pagiging born again. Tatanggapin mo siya, hindi ka karapat-dapat doon sa ino-offer ng Diyos na kaligtasan. Tatanggapin mo lang yung ino-offer ng Diyos. Yun lang ang gagawin mo. Maniniwala ka, mananampalataya ka. Eh ngayon, ginawa mo na. Ano ang ginagawa mo ngayon? So, yun ang pag-usapan natin. Sino nagli-lead sa iyo? Sino nangunguna sa iyo ngayon? Sino nagdadrive ng buhay mo? Sarili mo pa rin. Hindi mo, pastor, kami nag-iisip. Tama yun. Pero hindi mo alam, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos, dalawa kayo sa loob mo. Yun po yun. Kaya napakahalaga na
maintindihan po natin na tayo mga anak ng Diyos. Amen? Mga anak tayo ng Diyos. Sabi nga doon sa verse 15, sabi nga doon, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. So tingnan po nyo, yung tumanggap tayo ng Holy Spirit, kaya hindi pwedeng maging Kristiyano ka na wala kang na-receive. At ang na-receive mo, Holy Spirit, yung pagiging born again mo, ay hindi kadadalhin para maging, hindi ka para maging alipin na muli, o maalipin ng ano paman dito sa mundong ito. Ng iyong kasalanan, ng iyong sarili, ng mga bagay sa mundong ito. Malaya ka na. Pangalawa, sabi nga dito, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. So, adoption. Amen? Inampun ka lang. Tapos ngayon, mamalaki ka. Hello? Ang hirap naman, ano? Inadapt lang tayo ng Diyos ngayon, tapos parang ngayon, nagamataasan tayo para akala natin na magmaan tayo. Hindi ba mas maganda yung dali natin yung utang na loob natin kay Lord? Na ano man ang mangyari, kahit pagtawanan mo ako, okay lang. Para kay Lord. Para mabigyan natin ng kaluguran si Lord. Kaya yun po, napakahalaga mga kapatid. Wag po tayong, wag tayong padala sa ating mga emotion o feeling. Hindi pa tayo nakakalaya dito sa ating katawan lupa. Ito po yung mahina. Kaya binigyan tayo ng Holy Spirit eh. Kaya marami sa atin hanggang ngayon, ang tawag ay baby Christian pa. 20 years na sa Panginoon, baby Christian pa. Sorry, pero ganun talaga ang katatayan ng mga taong hindi nag-growth sa panampalataya. Sabi nga doon, and by Him, we cry, Abba, Father. At sa pamamagitan din ng Espiritu, makakatawag tayo ng Ama ko, Abba, Father. Kaya hindi lahat, kung isipin mo, hindi lahat ng tumatawag sa Ama, marami tumatawag sa Ama, di ba? Ako, nung hindi pa born again, lagi akong Ama namin, di ba? Ama namin. Di ba tumatawag tayo? Pero hindi pala yon katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kundi yun lamang tumanggap ng adoption. Yun lang mga inampun ng Diyos. Napaampun sa Diyos. Opo. Kasi ang God hindi nagre-reject. Tayo lang nagre-reject. Amen? At pwedeng nasa loob ka dito, nire-reject mo ang God. Paano paraan? Hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Nire-reject mo siya. Pero, dahil ikaw ay kumilala ka sa kanya, tinanggap mo siya, siya ang huhusga ngayon sa huling panahon. Hindi ko alam kung makakasama ka sa rapture, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Basta ang paalala ko sa iyo, may panahon pa para magsisi talikuran ng kasalanan. Iyan lamang hiningi ng Diyos. Verse 16, sabi nga dito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, nagte-testify ng Holy Spirit kasama ng ating Espiritu. Paano yun? Kasi nga, meron na naglalaban sa loob natin. Iyon po yung karanasan. Pag wala kayong struggle, ating bako hindi, parang napakadali mo magpasya. Hindi ako ating ngayon. Gagawin ko ito kagad. Matuloy ka magpasya. Wala nang preno at wala nang nagkukumbik sa iyo. Yun po yun. Magano ka. Baka natatakot ka lang sa impyerno. Nakala mo, narito ka, born again ka na. At wala ka pang Holy Spirit, dapat karanasan mo yan. Yan po ay experience. Yung born again experience. Hindi po ito salita na tinanggap mo si Jesus Christ. Alam mo, tinanggap mo siya, pero hindi mo naranasan. Wala nagtutuwid sa iyo. Kailan ka ba itutuwid ng Panginoon? Minsan, kaagad. Minsan, after 1 year. Minsan, matagal. Tingnan mo si Haring David. Di ba? Si Haring David. Di ba? Ginamit pa yung Holy Spirit. Yung propeta. Pero ngayon po, madali na eh. Kahit walang magtutuwid sa iyo, alam mo eh, kung talagang tunay kang Kristiyano, kung may Holy Spirit ka. Pero pag wala kang Holy Spirit, wala, i-enjoy mo yan eh. I-enjoy mo yung ginagawa mo. Wala naman nakakita, si pastor hindi man ako nakakita. Ako lang nakakaalam nito eh. Hello, kami lang nakakaalam eh. Tayo lang.
Di ba? Tayo lang nakakaalam eh. Hanggang sa bandang huli na, sirang-sira na ang gawain ng Panginoon. Amen? Pero hindi po natin to itinatatuwa. Kaya po tayo narito sa church para mag-ibigan. Hindi ko po kayo itatakwil, hindi man ako Diyos eh. Tutulungan ko po kayo. Actually, pinag-pray ko po kayo. Minsan, hindi ko nga alam ang mga pangalan nyo. Minsan, sabi ko, Lord, yung pong yung baguhan, datihan, o inaalala ko kayo at pinapanalangin. Sana ganun din po kayo sa akin kasi katungkulan yung sinulot sa Bible, panalangin din yun namumulong sa inyo. Di ba? So, may accountability ko sa inyo. Kayo din po. Hindi lang yung pastor, pastor yan, dapat siya ang gumagawa ito, dapat si pastor ganito. Hindi po. Hindi tayo mapanutot sa ganun, hindi tayo lalago kung hindi tayo magkakaroon ng cooperation sa bawat isa bilang magkakapatid. Hindi po dahil sa posisyon. Hello? Pwede niyo ko ituwid. Pastor, mali yata yung di ba? Kakapatid tayo eh. Siyempre, iba natatakot lang, nakakatakot na ituwid si pastor, baka mamaya eh. Hindi po ganun. Hindi mataas si pastor. Katungkulan lang yung pinagkatiwala ng Diyos. Verse 17, if we are children, then we are heirs. Tapos sa akin may dash, heirs of God, and co-workers with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. So dito po, ang sabi dito ay, at ngayon ay tayo mga anak ng Diyos, ngayon tayo ay tagapagmana. Tagapagmana. Dito po sa English we are heirs. Tapos, thus may heirs. So, dalawa. Tagapagmana ng Diyos at tagapagmana. Ano ba yung pinagmana sa atin? Kaya nga po, kung naalala po niyo yung sermon ko dito, yung pre-access to God. Diba? May pinamana po sa atin. Yung lahat ng kapangyarihang spiritual binigay na sa atin. Episode 1:13, 1:3. Kaya hindi po pwede sabihin natin, magtatanong, ano gagawin ko? Lahat ng kapangyarihan spiritual ibinigay na sa atin. O, yung lahat ng spiritual na bagay na kailangan natin, binigay na ng langit sa atin mula nung tayo tumag kay Jesus Christ. Sa 2 Peter chapter 1 verse 3, ibigay din sa atin sa magitan ng kapangyarihan, ibigay na sa atin ang mga kailangan natin, ang lahat ng kailangan natin upang tumulong, upang tayo mamuhay ng makadiyos, ng kabanalan. Kaya nga, hindi pwede sabihin natin, hindi ko kaya yan kasi kulang pa ako sa Bible Kaya ako nagkakamali dahil hindi ko pa ako nag-aaral ng Biblia. So, hindi. Hindi totoo yan. Kung may Holy Spirit ka, mga kapatid, ako po ay nagsimula talaga na hindi ako makabasa ng mahabang passage sa Bible. Sabi nga sa inyo, everyday sa trabaho ko, isang verse lang ng kawikaan. Araw-araw. Dala ko yung Bible ko. Kaya yung Bible ko, kung nakita nyo, sira na to, o luma na, masira pa dito. Kaya madaling masira ang Bible ko dahil lagi kong kasama. Natatrabaho man ako, kahit saan pumunta, kasama ko ang Bible. Amen? Pagdating sa bahay, hindi makabasa ng mahaba. Pero yung tracts, marami yan. Yung 4 na paraan ng kaligtasan, marami kong tracts na mga, yun ang nababasa ko. Kaya sa evangelism, nagagamit ako. Bukod pa doon sa tools na binibigay sa amin, lesson number 1, lesson number 2, napakahaba. At yun po ay kinabisa po namin. Bakit? Binago na ako ng Holy Spirit. Pero hindi ko alam kung kayo po hanggang ngayon, yung John 3:16, hindi pa kabisado. John 3:16 lang. Buti pa yung mga bata. Magbibigay ako ng piso yung makaka-recite. Diba, nag-iunahan pa yan. Dito kaya magbigay ako ng 100. Sino kaya mag-recite dito? Diba? John 3:16, yung walang patid. English, Tagalog. Naku po, English, Tagalog pa. English saka Tagalog. Baka matagal na kayo. Maguguyo niyo ako pag Tagalog lang, di ba? Hello? Kaya titingnan nyo, ang buhay po natin dapat masaya. Hindi sa kalokohan, dahil sa Holy Spirit. Kasi anak na tayo ng Diyos. Tumanggap tayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga nagtetestify, nagpapatotoo yan. Bakit? Nakita mo, ikaw mismo, maranasan mo. Gusto kong gawin to, pero parang ayokong, hindi pa naghatalo. Kasi nga, meron ka ng Holy Spirit may struggle sa loob mo Gagawin ko ba yun o hindi? Kasi bakit? Dati nga, nung uminom ako paglabas ko, Ray, tagay. Wala akong basta sabi sa sarili ko, sige. Di ba?
Walang preno. Ngayon meron eh. Kahit sabihin na best friend ko, yung dating parang magkakapatid kami, nakikita nga kami ngayon, kung yung wala, binibigyan namin ng pera. Yan po. Tutulungan namin. Parang magkakapatid kami, high school, kami, mate. 6 po kami magkakaibigan hanggang ngayon. Hindi nila ako inaalis sa pagiging kaibigan, pero hindi nila kasama sa inuman. At minsan, magkakita lang tayo, pero alam ko mag-iinuman. Kaya pasensya na kayo kasi nasa Panginoon ako. Naiintindihan nila ako. Dahil nagpasya ako sa buhay ko. Amen? Hindi yung nakakaya naman, baka magalis yan, pupunta na nga ako doon, di ba? Naku, nakakaya naman kung hindi ako tatagay, kahit isa lang, okay na siguro, di ba? Naku, nakakaya naman kung hindi ako makikisa sa kanilang mga kalukuhan, okay na. Di ba? Ganun ba yung pagiging born again? Walang paninindigan. Kaya dumarating, hindi niya alam, natutukso na siya bandang huli. Kasi yung dating kahinaan niya bumabalik. Yung dating niyang pagkatao, binabalikan niya. Kaya wag po kayo magtaka kung bakit maraming bumabaksak. Kahit pastor, maraming bumabaksak. Note ko po sa inyo, maraming mga Kristiyano na ginagamit na bumabaksak at marami na po ang namatay. May lumapit nga sa akin, umiiyak. Sabi niya, pare, tulungan mo ako, pag-pray mo ako. Alam niyo kung bakit? May kasalanan siya, hindi niya inamin. Hanggang sa mamatay siya. At totoo po yung sinabi, pag malis ang espiritu sa iyo, 7 espiritu ang babalik sa iyo. Alak, sigarilyo, sugal, babae, ang dami niyang bisyo. Hanggang sa mamatay. Hindi na siya nakabalik. At itong masakit, kinampihan, may kumampi na mahal sa buhay. Ano nangyari? Pangit ang nangyari sa pamilya. Hello? Hindi dahil wala na tayo sa mana, hindi natin namamana yung sumpa. Kundi lahat may Holy Spirit kasi yung kasama noon, umalis po sila sa lahat, sa church. Meron man ang patuloy sa biyaya ng Panginoon. Pero pangit. Yung isa nga ngayon ay isang binati ko. Ginanyan ko pa yung mukha ko. Sabi ko, kamusta ka na? Sabi ng anak, hindi ka na po niya nakikita. Kalungkot, di ba? Kaedad ko po siya. Nabulag na po siya dahil sa diabetes. Pastor, baka parang tinatakot na niyo ako. Hindi mga kapatid. Sa tagal ko na sa panampalataya, for 40 years na ako sa panampalataya, ang dahil ko na nakita, ang dahil ko na itinuwid, hindi nagpatuwid. Ang gusto lang sabihin ang problema, pero hindi nagpapatuwid. Ano nangyari? Kaya sabi nga ng Bible, kung ano itinanim mo, yan ang anihin mo. Kaya hindi po kami ang mahalaga, kasi kami lang may katungkulan. Di ba? At lahat kayo, lahat may katungkulan. Pag may nakita kayong mali, ituwid nyo. Hindi nyo, mali yan, dapat ganito. Kahit ka ba, makaaway mo yan. Kaya nga sa Bible, hindi ka payapaan ang dinala ko sa inyo. Mag-aaway ang mga magulang at mga anak. Ang tatay at ang nanay, ang mga magulang, ang mga magkakaroon ng labanan. Labanan nyo, hindi po yung santukan o yung sakitan ng loob, hindi po, dahil sa pananampalataya. Okay, meron pong ganon. Kaya napakalaga po yan. Okay, sabi po dito lahat po na ito'y dahil sa pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. At kung ikaw ito'y nananampalataya, ikaw yon. Okay, sa 1 chapter 1 verse 12, patotoo pa rin to. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, adoption. Sa NIV, sabi ito, yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Right, karapatan lang. Kaya wala kang may pagmamalaki. Kahit na ikaw may position ngayon, kahit na ikaw ay leader na, huwag kang magmamalaki. Binigyan tayo ng karapatan at ngayon inayos lang ng Diyos na ikaw ay makatugtog dito, makakanta dito, makasayaw dito, makapag-preach ka dito, makapagturo ka sa bata. Iyan po ay gift of Holy Spirit. Yung mga talento pinagagamit mo, nalulugod ng Diyos yan. Pero kung hindi ka tapat at marumi ka sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan ng tagu mo, hindi iyan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At hindi pa ito ang panahon para ito ay isiwalat ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, bago tayo pumasok sa kahanan ng langit, bagamat wala po sa Bible to,
Parang ini-imagine namin mga pastor, pagpapasok tayo sa kanilang langit, pakikita dyan. Kasi yung mga gawa natin, daraanin sa apoy eh. Sisiya sa atin yan, yung paglilingkod mo, tama. Bino mo, siguro may malaking screen nga doon, titingnan kung paano ka. Nagsishare ka pala, dahil ang puso mo, nagmamaybang ka, marunong ako. Wala kang kahabagan sa kaluluwa. Pero naligtas ka, di ba? Nakita po ba niyo sa 1 Corinto chapter 3, di ba? Lahat dadaan sa apoy. Pag natupok, pero sabi, maliligtas ka naman. Nakakayaan naman yun, di ba? Kita mo, nagmamalaki ka. Oh, leader ako. Tapos pagtitindo, pastor ako. Pagtitindo, nakita, pastor mo, ang puso mo nang pala sa likod, puro pagkukunwari, pretension. Kaya maging tapat po tayo. Kasi sayang. Bakit po, kung nasasabi yan? Kasi tatanda tayong lahat. Mamamatay tayong lahat. Iyon po ang napakalaga. Kaya pangalawa, power to live with holiness. Kung lead ka ng Holy Spirit, may power ka to live with holiness. Mamuhay, may kapangyarihan tayo na mamuhay sa kabanalan. Opo. Hindi po yan pagalingan sa dami ng alam. Hindi po. Kahit ang alam mo lang ay John 3:16, at iti pinamumuhay mo at nakita sa buhay mo, alam mo, yan po kasi ang puso ng Bible. John 3:16. Diyan po nagsimula na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya ibinigay ang kanyang anak para mamatay para sa iyong kasalanan. Inako niya. Di ba? Kaya kung ilan po yung John 3:16, dala mo at totoo ka, alam mo, marami ka mapapaiyak, marami ka madadala sa harapan ng Diyos. Maraming kasaysayan mong ganyan. Kaya kung makikinig kayo ng DCAS, yung tatay ko nakilala yan ang kaligtasan. Siya yung kaligtasan. Nakalimutan yung pangalan niya. Sabi na, Bitoy. Yan ang Bitoy ng kaligtasan. Kasi ang nasasabi niya, puro kaligtasan. Puro John 3:16. Kasi ang dami mo sinasabi. Tapos babalikan ka. Tapos makita, yun po yung nag-share sa akin. Sabi, born again siya, mababago buhay. Bakit? Hirap Amen? Ang hirap, magturo ng hindi mo ginagawa. Totoo po yan. Pero hindi tayo perfecto. Pastor, lahat ba ng tinuturo mo, ginagawa mo? Kaya nga po ako, lagi ang humingi ng tawad eh. Alam ko, nagkukulang ako. Pero sinisikap ko. Gumagawa ako ng paraan. Amen? Hindi po para mag-make up. Humingi ako ng tawad at kung ako'y nagkamali, tinutuntungan ko yon. Hindi ko na inuulit. At kung maulit man, ayun po, humingi ako ng tawad talaga. Iniiyak ko sa Panginoon. Kasi alam po ba nyo, malaki po ang pananagutan natin, hindi lang po ako, sa mga taong nakapaligid sa atin, na pwede pong makakilala sa Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nga sabi dito sa verse 12, sa Romans chapter 12, therefore, brothers, and I beat po ito, Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. So, wala na tayong pananagutan na mamuhay, na makalaman. Ayan po. Hindi na dapat tayong maalipin ito eh. Kasi nga po, yun ang totoo. Pag tayo born again, hindi tayo alipin. Pero bakit nagkangyari may bumabaksak pastor? Kasi nga pinili yun, nakalagay po doon sa Santiago. Kapag ang tukso po, hindi pa yan ang kasalanan. Ang kasalanan dyan, yung tukso, kagatin mo, pamuhay mo, itago mo, hanggang sa bandang uli, patayin ka niyan. Di ba? Pero purihin ang Panginoon kasi may paghihiyanig ngayon. Kaya ko nga po, kung naiintindihan niyo, niyayanig po ang mundo ngayon dahil sa giyera at ang nangyayari ngayon, malapit nang itayo ang templo. Pag tinayo na ang templo, magbilang na po tayo, kapatid. Kasi merong 7 years tribulation na kapag hindi ka nakasama sa rapture, mahihirapan po tayo kasi wala nang awa-awa, wala nang Holy Spirit. Basahin niyo 2 Thessalonica, may humahadlang lang kaya hindi pa naghahari ang Holy Spirit, ang Antikristo, hindi pa siya lumilitaw. Pero naghahari na siya ngayon palihim. O nakokontrol na tayo ng modern technology, AI, hindi na nagbabasa ng Bible, dito na lang, di ba?
Kaya minsan, hindi ko pa sinasabing masama. Pero pag binuksan mo ito, nagbasa ka ng Bible, mamaya pagka isasarado mo, madadaan ka doon saan, mag-scroll ka muna. Di ba, mas mahaba yung ginawa mong pagbubuli sa salita ng Diyos, sa pag-scroll kaya doon sa pagbabasa ng Bible. Nagbasa ng Bible, 5 minutes lang o 30 seconds. Tapos pag-scroll, madilim na, di ba? Nagsimula na alas 3, madilim na, doon pa rin, di ba? Ala na. Sabihin, spiritual ka, nag-devotion naman ako eh. Hello? Di ba? Gising. Kasi kung walang ganito, mga kapatid, tandaan nyo, tumatakbo ang panahon. Hindi ko alam. Kasi po, kung anong mangyayari ngayon sa atin. Marami pong mga bagay na dapat po nating isipin ngayon at tumutok tayo sa salita ng Diyos. Po dahil sa nangyayari dito, hanapin natin ang nakasulat sa Bible. Hindi po. Kundi talagang yung salita ng Diyos, unahin natin, tuklasin natin. Para pag dumating mga bagay na yan, nakahanda po tayo. Hindi tayo yung parang, ano ba nangyayari ngayon? Tingnan ko ka sa Bible. Hindi ganon. Bilang paghahanda po. Maaaring rapture. Paano kung nag-rapture ngayon? Kaya maiiwanan ka ba dito o sasama ka? Hello, paano ngayon? Paano? Nakahanda ka na ba? Kausapin mo katabi, makahanda ka na ba? Sabi niya, hindi pastor, kakasal pa ako eh. Hindi pastor, kasi wala pa akong asawa eh. Kasi pastor, kasi kasi may papagawa ako pa ng bahay eh. Di ba? Hindi naman masama yun eh. Ang masama doon, yung puso mo nando doon, kapatid. Pagdating sa langit, wala na po yung yaman. Di ba? Tama. Pero mga kapatid, habang narito tayo, enjoy natin. Nag-aaral ka, enjoy mo, mag-aaral ka. Bilang Kristiyano, hindi mag-aaral ka na may kalokohan. Maging role, maging halimbawa ka ng mga kabataan. Sa mabuti, hindi sa kasamaan. Kaya yun po ang sabi dito, verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeed of the body, you will live. Yung patayin daw po natin. Kung papatayin natin, yan. Kung tayo mamumuhay na makalaman, mamamatay tayo. Pero kung tayo ay papatayin natin, sabihin mo sa katayo mo, may papatayin ka pala eh. Hindi mo masama, pastor, yung papatayin. Nakasulit dito, papatayin eh. Put to death. Papatayin. Alin mo yung papatayin mo? Kaya nga may struggle eh. Yung decision mo, ang papatay doon. Ibig sabihin, pupunta ka ba o hindi? Sa inuman? Hindi. Dito ako. Hindi. Doon lalakas ang Holy Spirit sa iyo. Pero pag sinabi yung no, yung Holy Spirit napipigati, kaya ikaw, nakuha ka na padadaan na sa iyo. Sige, punta ka dyan. Hindi maramot ang Diyos. Kaya lang, yung consequence niya, pag uwi niya dito, ang daming problema. Yan, kakagulo sa bahay, kakaroon ng karamdaman, magulo sa bahay, walang kapayapaan, yun. Bahagi yun ng pagpalo. Hello? Akala natin okay na nagpasya na ako, wala naman akong naramdaman Pero baka maramdaman mo, ba't nang hulihan? Hindi mo kagad nagagalit ang Diyos. Hindi kagad siya mamamalo. Pero namamalo siya sa mga minamahal ng anak. Okay, napakaganda po yun. Kaya po, pagtiyagaan po nyo ang inyong sarili. Huwag kayo mananawa sa inyong sarili. Opo. Kasi ang gagawin mo, ipapasa mo kung sino ka sa iba. Ayun discipleship. Gagawa ka ng katulad mo. Ilang tamang discipleship. Hindi yung marami kang alam. O marami kang nagawa sa kapilya. Hindi po. Kundi nabago ang iyong karakter, ang iyong pagkatao. Yan ang tunay na disciple. Sa mabuting balita, sapagkat namatay na kayo, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sa Colossus chapter 3, verse 5 to 6, sabi dito, mabuting balita, Tagalog. Kaya't patayin ninyo, verse 5, kaya't patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Verse 6, dahil sa mga ito,
Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Ang mga taong hindi na manampalataya na gumagawa nito, papunta sa impyerno. Pero ang mga manampalataya na gumagawa nito, pupunta doon. Saan? Doon sa kakulangan ng pagpapala, kawalan ng kapayapaan, at sa bandang huli, ang Diyos ang magpapasya kung kasama ka o hindi. Hello? Ayokong sabihin, hindi mapupunta ka sa impyerno. Pero hanggang ikaw ay gumagawa ng ganito, isipin mo ang ginagawa mo. Nakakatulong ba o hindi? Sapagkat pag hindi mo po nakita yan, hindi ka makakaakay ng kaluluwa at makakasira po tayo sa magandang ginagawa ng Diyos para sa mga tao. Opo, kaya nga po hindi po makaulsa ang gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, may problema ang church ngayon. Bakit po? Nagsusumiksik ang mga marami doon sa malaking church. Hindi po tayo nainggit sa malaking church. Ako pinagpipray ko ang malaking church. Merong 500, may 1,000 na attendee. Pero, mga kapatid, ang realidad, ang dami kong alam. At siguro, hindi pa niyo alam, ayoko nang ikwento. Ang daming kasalanan na nakatago. Maraming mga mananampalataya, akala niya na maatin lang siya pero namumuhay sa kasalanan. Tama ba yon? Maraming nakakaisang ganon. Kaya sabi ko, nakakalungkot. Dahil ganon din po sa maliit na church. Meron din kasalanan nakikita doon, nakikita dito. Bakit? Mahina kasi tayo. Ang kagandahan kaya mga bubuting, kaya nga biyaya lagi may pag-asa. Kaya mga kapatid, ang pag-asa lang natin, magpasya tayo, matapos na tayo ituwid. Sino ba magtutuwid sa atin? Salita ng Diyos. Amen? Pag nabasa mo, hindi ka ba nagdi-devotion? Pag binasa mo, hindi ba nangungusap sa iyo ang salita ng Diyos? Oh, dito lang yan. Head knowledge lang. Pero dito wala. Okay? Verse 6, sabi nga dito, Romans chapter 8, verse 5 to 6, sabi nga dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So tayo po yun ngayon. Pero, pwede po tayo matukso. Verse 6, sabi niya, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Bakit po? Kasi magkakaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at pangalawa, kapayapaan sapagkat hindi ka nahahatulan. Hindi po yung kapayapaan, wala ka ng problema, wala ka ng kakainin, hindi ka na magtatrabaho. Hindi po. Pwedeng dumating pa rin na mawalan ka ng bigas, mawalan ka ng pera, mawalan ka ng trabaho. Magkasakit ka. Hindi po tayo exempted yan. Kung basahin niyo yung pundasyon. Matthew chapter 7 verse 24. Di ba? Lahat ng tao ay daranas ng problema. Ang kaibahan lang, meron tayong espiritu na kahit anong mangyari, magkahirap ka, nandiyan pa rin. Dahil alam mo, buhay ang Diyos. Matatag ka. May kapayapaan ka. Dahil alam mo, buhay ang Diyos. Wala kang pera ngayon. Hindi mo kayang pag-aralin si Bunso. Pero hindi ka matitigatig. Dahil alam mo, buhay ang Diyos. Maliban na lang, ikaw na nanampalataya, may tinatago ang kasalanan. Iyon ang naging dahilan ng Isaiah 59 verse 2. Ang kasalanan mo naging dahilan, kaya hindi niya marinig ang mga daing mo. Mga panalangin mo, hindi masagot ang panalangin mo, at iyon ang dahilan ng paglalayo nyo. Kaya mga kapatid, wag tayo magtago sa Diyos kasi may Holy Spirit tayo. Hello, iniisip mo palang alam na ng Holy Spirit yan. Bakit ako? Hindi ako pinipigilan ng Diyos. Ng Holy Spirit. Kasi nga po, nagsimula siya sa pag-ibig. At ang Holy Spirit, papatnubay, yan tayo. Yan ang trabaho niya, magtulong sa atin. Gagabayan tayo. Ayaw kang paggabay. Nasa katawan lupa ka pa. Hello? At buhay ka pa. Hindi niya magawa ang gusto niya. Kaya marami sa atin bumabaksak sa pagkakamali. Ang problema lang, ito po, meron din nakakamali, madali pong ma-restore kasi po inaamin niya. Meron naman iba, tinatago na hanggang sa bandang huli. Di ba? Tinatago na lang, dinagdagan pa at pinagpapatuloy pa.
Pero sabi ng Bible, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 1 Juan chapter 3, verse 9, sapagkat meron silang binhi, salita ng Diyos at ng Holy Spirit. Kaya hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Hello? Bakit nabe-break? Bakit? Kasi dito, tsaka ang puso dito, matigas. Namimili kung ano ang kanyang gagawin. Di ba? Ginagawa natin kapag si Jesus, hindi Panginoon. Kasi pag Panginoon ang Panginoon, lahat ng bagay, handa kang patuwid, handa kang utusan. Di ba? Ang tawag ko nga po doon, sariling palo. Nakita po ba niyo yung, ang saya po natin, di ba? Nung tayo po ay nag-outing. Nakita po ba niyo yung si Roan, di ba? Yung kumaglakad. Yeah. Tapos yung nanay niya, alam mo yung nanay niya? Nag-absent po siya, labandera po yun. At yung Roan na yun, mula pa nung bata, nung tinuturuan ng mga bata doon, nandoon na yun, walang Stephen, hawang-awa ako doon sa bata na yun. Kasi kung minsan walang, ginagano, no? Tapos kumisan yung chapel natin doon, tumulubog, daan ng putik. Kahit po may putik niya, ma-attend yun. Minsan naaga pa. Tapos ang dami nalilate. Diba? Ngayon ang chapel natin nasa gitna, sa Matimbo, nasa gitna ng bukid, nandoon siya. Maglakad siya, di ba? Pagkatawanan na. Tapos, hindi ko alam kung sino nakipag-usap doon nung nandoon tayo doon po masusukat ang pagiging Kristiyano natin. Kaya lagi kong kinalapitan. Sabi ko, nanay, buti kasama ka. Kasi labandera po yun. Nalaman ko lang kay Brother Rudy, sa ating kapatid, na nag-absent lang pala kasi gusto ni Rowan makasama. Kaya minsan doon po masusubok ang ating pagiging Kristiyano. Kaya nga mahalaga po yung may fellowship. Pag ganun po ang fellowship ng mga church, dapat po nakatutok tayo sa church. Kasi meron tayong kanya-kanya namang pamilya ng mga outing-outing, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, family po yan. Pero hindi pa ako nanunumbat, mga kapatid. Pinaunawa ko lang sa inyo. Kasi tinitingnan ko po lahat po ng mga nakindo doon po, kung maaari nga po ay kahit sino, pare-pares natin silang mapagsilbihan, di ba? Kasi ang Diyos kasi hindi nagre-reject ng tao. Amen? Hindi namimili ng tao. Hindi siya, yun nga po, kaya ngayon po meron tayong mga bisita ngayon, di ba? Pipray po natin yan, yung balagtas. Na sila po ay makadama ng pag-ibig ng Diyos. Kaya napakalaga po yun. Kaya sabi sa verse 6 na Roman chapter 8, ang pagsunod sa hiling na laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kamatayan. Pero ito po sabi sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Ito po yung pangako sa Old Testament na ngayon po ay lutang na lutang sa atin. Yun po ay prophecy, pangako sa Israel yung panahon na yon. Pero ngayon po, ito po ay pangako po sa lahat sa atin. Ito po ay naganap sa atin. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Tingnan po nyo, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Hello? Mahirap bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Binigyan ka ng Holy Spirit at yun nakasulat. Binigyan ka ng bagong puso. Bakit ang puso mo ngayon ang bigat? Ang tigas. Parang mahirap kang abutin at mahirap kang utusan. At wala tayong, hello? Pastor, kaya sagot, bato-bato sa langit, tamaan. Ayan, umaray na lang kayo. Humingi kayo ng tawad. Hello? Kasi pag hindi ganon, mananatili kang ganon, wala akong masasabi sa inyo pagpapalain kayo. Hindi po ako Diyos. Pero sa karanasan ko, sa buhay ko, mayroong mga bagay na hindi ko po maalis sa buhay ko noon. Nung alisin ko to sa buhay ko, napapahiya ako sa Diyos. Kahit nung ako'y gumagawa pa ng kasalanan, kasi nakita ko na, lalo kung nakita nung ako'y sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang daming pagkapala. Hello? Gusto natin yung maganda, masarap, pero ayaw naman natin sumunod sa kalooban ng Diyos.
At hindi tayo handang umarap doon sa mga pagsubok. Akala natin puro bedo process, puro masaya, hindi na ako maghihirap, hindi na ako luluha. Hindi totoo yan. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Manapa sinasabi sa 1 Corinto chapter 12 verse 10 hanggang 13. Sa 13 sabi niya, pagdating ng pagsubok, hindi kayo susubukin ng Diyos ang hindi nyo kaya. Ang kausap dito yung mga manampalataya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas ng Diyos upang mapagtagumpayin niyo yun. Mapagtagumpayin mo yun kung susunod ka kay Lord. Pero kung hindi, kasi yung una doon sa 12, huwag mo akalain nakatayo ka, baka bumagsak. Baka nagmamalaki ka na. Pagdating ng pagsubok, hindi mo kaya. Malaki ka. Hindi na makakaya sa Holy Spirit. Yung laman, yung flesh, andito Holy Spirit, nasa baba. Ito yung laman mo. Puro isip mo, emotion mo. Ito, kaya ko yan. Yung Holy Spirit, may sinasabi. Minsan, gusto ng Diyos na magpakababa tayo. Parang minsan, lalagay tayo na nakatawa-tawa. Hello? Maraming instances sa Bible yan. Yung general nga yung kabig nga ni Haring David, nung siya ay patakas na, sinabuyan nung kanyang kamag-anak nung kanyang kaaway, si Saul, yung ng alikabok sa hangin, papunta kay Haring David. Sabi nga nung kabig ni David, sabi niya, Hari, mahal na Hari, pupugutan ko na ng ulo yan. Hindi, huwag mo. Bayaan mo. Baka sa ganitong paraan, kung ako'y titiisin ko na lang, kung sa ganitong paraan ako'y patatawarin ng Diyos. Hindi siya gumanti, hari siya, kaya niya papugot ang ulo. Yung naglalagay sa kanya alikabok, parang hinihiya. Kaya ba niyong mamatay sa sarili niyo? Sabi nga kanina. Hello? Kahit mapahiya ka, kaya mo. Paano yung kapatid mo? Walang pera. Kaya mo nga, bigyan ng pera yan. Wala nga akong pera eh. Kaya mo nga ba talaga? Mamatay ka sa sarili mo. Bino mo, may pera ka ngayon, bibigyan mo sa kanya. Paano kung nangusap sa iyong Holy Spirit? Yun nga ang problema. Hindi ko kayo inuutusan na gawin nyo yan. Pag hindi kayo kinausap ng Holy Spirit. Dahil maraming gumawa na yan. Yung isang pastor na kasama ko, uwi siya. Nasa Manila. Umuulan. Siyempre, nakapayong din siya ngayon. Nakapayong. Teacher po ito. Kapatiran. Tapos sinabi sa kanya ng Lord, sabi niya, anak, puntahan mo yung bata na nasa kabilang karsada. Lapitan mo siya at ibigay mo sa kanya ang lahat ng pera mo sa wallet mo. Meron siyang 2,000 o 2,000 plus. Ganun. Lumapit lang siya. Sabi niya, anak, sabi sa akin ng Panginoon, ibigay ko sa iyo ang perang ito. Alam nyo, umiyak po yung bata. Estudyante siya. Alam po ba nyo, kasi manampalataya pala siya. Sabi niya, alam po niya, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, hindi po ako uuwi hanggang hindi po nakakamit yung aking hinihingi kailangan. Pambayad po yon ng pamilya nila. May babayaran yung pamilya. Nanalangin siya, kaya umiyak siya ng umiyak. Opo. Nung uwi yung pastor na ito, uwi sa bahay. Pag uwi sa bahay, kaagad, merong isang sakong bigas at merong mga grocery. Hello? Biro mo, no? Noon lang ginawa, tapos biglang, di ba? Hello? Huwag niyong subukin ng Diyos. Huwag tayong patangay sa laman. Wala na nga ako, magbibigay pa ako. Di ba? Minsan ganyan tayo, di ba? Ganun ako araw. Paano kung mawalan ako? Paano kung bibigay pa to? Di ba? Kinakausap ako ng Panginoon ngayon. Paano yan? Sino ba susundin ko? Sarili ko o yung Holy Spirit? Yun eh. Doon mapapatunayan na ikaw ay anak ng Diyos. May Holy Spirit ang uusap sa iyo. At pangatlo, bandang huli, salvation is certain to those who are led by the Holy Spirit. Ang kaligtasan ay sigurado o tiyak sa mga pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, dito natin machi-check kung tayo makakasama sa rapture. Na pagdagit ng Panginoon sa lahat ng mga nampalataya, buhay man o patay. Ayan po. Salvation is certain to those who are led by the Holy Spirit. Tiyak ang kaligtasan. Sigurado.
Kaya tayo merong katuruan ng assurance of salvation, katiyakan ng kaligtasan. Pero, sa paglago, hindi tayo pare-parehas. May mabagal, mayroong matulin. Mayroong 20 taon na, hindi pa mautusan. At minsan, mayroon naman nagsimula sa masipag, bandang huli, tamad na sa gawain ng Panginoon. Naku po, aray ko. So, bato-bato sa langit, umaray ka na lang at humingi ng tawad. Romans chapter 8, verse 9 to 11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Tayo po yun. Kung tayo tunay na mananampalataya, sa katunayan, nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. Sino mag-check niyan? Sarili mo. Hindi ako. Ang titignan ko lang dyan kung ano yung ginagawa mo. Dahil dito, pwede naman akong madaya ninyo, mabait ka dito, pero hindi ko alam kung talagang totoo ka. Kaya sabi ko, baka narito ka lang dahil meron kang crush. Hindi po ganyan. Pero hindi masama magka-crush. May tamang proper person, proper place. Di ba? Pero ngayon, wala na eh. Kasi nung araw, kami sa bahay pumupunta para magligaw. At ang naliligaw, hindi po, may edad na. Hindi po yung bata, ngayon, wala po. Di ba? Kaya nga, dito sa church na ito, ang pakiusap namin, kung maaari, mag-aaral muna. Kung maaari, yung 18 years old, doon pala magpaligaw. Kasi nga po, maraming mahihirap, di ba? Hello? Pero hindi po natin sinasabi na masama. Pero kasi po nasa batas natin yan, nakasuot sa Bible yan. Di ba? Hindi ka nang pwede kasal kung wala ka pang tamang edad. O dito lumalabag tayo sa Bible, sa salita ng Diyos, dahil dapat igalang natin ang lahat ng pamahalaan dito sa lupa. Dahil walang pamahalaan, hindi ang Diyos ang tatag. Hello? Kaya para sa akin, mga kapatid, mag-aaral muna kayo. Kaya lang iba, nag-aaral, patago. Kasi bawal sa amin, hindi dapat malaman. Patago na lang. Pero hindi mo alam, may Holy Spirit ka. Alam ng Holy Spirit yan. At hindi maikakaila yan, sapagkat sinabi ng Bible, ang binubulong mo sa dilim ay ipagsisiwalatan yan. Hello? Dahil mayroong Holy Spirit, hindi consider ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, ako tinuwid for 1 year. Dumaan ako sa disciplinary action. Tinanggap ko, pero hindi ako nagbago. Naglilinis ako ng CR. Tumutulong ako, sumasama ako sa paghayo. Kahit hindi ako nakapaglilid. At binago ko kung saan ako tinuwid ng Diyos. Dahil ginamit nga yung aming leader, aming pastor. Hello? Kaya kung sabihin na, Pastor, bakit ko ba na-discipline na? Na-discipline na ako for 1 year. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako nakapagturo. Pero gumagawa ako, naglilinis ako ng CR. Nag-aayos ako ng, hindi sa posisyon ang paglilingkod. Hello? O nung bandang huli, tinawag ko ni Pastor para doon sa office. Nag-office ako. Doon ako mapasok sa church. Kaya ginagamit ako sa counseling. Kaya nakita ko doon, maraming nagpapakounsel na matigas ang ulo. Walang nangyari. Nakita ko, hindi nagpatagumpay ang buhay. Puro problema. Kasi pupunta sa church, sasabihin lang, Pastor, ganito, naghahanap lang pala ng kakampi. Hello? Hindi po ganon. Ang lingkod ng Diyos, hindi tayo kakampi. Hindi natin titignan kung sino ang tama at mali, kundi ituwid natin sila na may pag-ibig. Dahil magkapatid kayo kung kayo nag-aaway. Masama yung magalit ka sa kanya. Sa ibang panig naman, sa isang panig, masama hindi ka magpatawad. Hello, nandiyan pa ba kayo? Dugod-duguhan na ba kayo? Hindi pa. Hello. Pero tandaan po nyo, pagkatapos po nito, may gagawin sa inyo ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Gusto ko pong umiyak. Sa dami ng iniisip ko po ngayon, pero bakit ba ang dami kong iniisip? Hindi po dahil para sa akin. Kasi sa totoo lang, sa pamilya ko, hindi ko sinasabi wala kayong problema. Kasi pagdating sa bahay, hindi man ako pastor tatay ako. Hello?
Hindi man ako yung pastor pagdating doon sa oh my God, oh, hindi, ako tiga-urong doon sa amin. Tiga-saing, ano ba ang tawag doon? Kasi sermonan. Yeah? Hello. Yan. Ganun eh. Ganun talaga. Pag nasa bahay ka, hindi ka leaders. Hindi ka senyorito. Ayan. Meron ganyan eh. Minsan, kumikita na, utos-utosan na yung nanay. Hindi mo ganon. Hindi ganon ang Kristiyano. Hindi ko kumikita ka na, kung magsalita ka, para kang hari. Meron bang gumana? Yeah, aray ko po. Sinisinghalan ng mga magulang. Samantalang lumaki kayo, hindi nyo naintindihan. Yung lamok nga eh. Binabantayan kayo para hindi kayo dapuan ng lamok. Hello? Hindi mo alam yan kasi maliit ka pa. Hindi ka lalaki ng ganyan kung wala kang nanay, tatay. Hello? Maliban na lang kung broken family tayo, pero kung wala kang ama ina dito sa lupa, may magulang tayo, may ama tayo sa langit. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin si Jesus Christ para magkaroon tayo ng amang nasa langit na hindi magpipigil para ibigin tayo at hindi tayo tatantanan. Lagi tayo itutuwid niya at sasamahan tayo. Mahal ng Diyos ang mga ulila, ang mga balo. Nakasulat sa Bible. Mahihirap. Pero kung mahirap ay gumagawa ng kasalanan, kahit balo ka, gumagawa ng kasalanan, hindi ka mamahalin ng Diyos. Hello? Hindi ko man nakasulat sa Bible lahat ng kundi tulungan natin, tayo pong buo, tulungan natin sila. Para maintindihan nila ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang maging dahilan. I-lead ka ng banal na Espiritu. I-lead ka ng Panginoon. Puntahan mo siya at padama mo na mahal ka ng Diyos. Amen? Mamatay ka sa sarili mo, namamahinga ka sa bahay, papatayin mo muna yung pamamahinga mo, pupunta ka doon para ka maglingkod sa ibang tao. Amen? Ayan po, sa verse 10, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, namatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ayan po ang totoo, lahat tayo mamamatay dahil sa kasalanan. Basahin niyo Romans chapter 5, verse 12. Nakalagay po doon lahat, ang kasalanan ay sabi nga, lumaganap sa sangkatauhan. Mula kay Ebat kay Adan. Kaya lahat tayo ay nagkaroon ng kamatayan sa laman dahil kay Ebat kay Adan. Kaya wag nang sabihin, hindi kayo kasama doon. Lahat tayo ay mamamatay. At hindi rin natin alam kung kailan. Pero ito ang patotoo, dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ito mangyayari sa huling panahon at sa rapture, yung pagbuhay na muli sa mga patay at mga buhay pa, pagbabago ng katawan ng panlupa. Sabi nga dito, ang Espiritong naman ninyo, sabi ko, ulitin ko po, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, namatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuturing na kayong matuwid ng Diyos o pinawalang sala tayo dahil sa ating panampalataya kay Jesus Christ. Kaya tayo may Holy Spirit ni Jesus Christ. Kasi Kristo mismo, yung Holy Spirit nasa atin. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, siya rin ang muling bubuhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, napakalaga yung meron kang Holy Spirit. Dahil pagdating ng rapture, kung patay ka at dumating ang Panginoon, bubuhay ka muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero kung wala kang Holy Spirit, wag mong igit ang sarili mo nga papunta ka sa langit. Para matiyak mo na meron kang Holy Spirit, ay merong struggle sa loob mo at may ginagawa ka, may tumutuwid sa iyo, wala ka namang nakikita sa puso mo. Meron kang kalungkutan kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Pero pag wala kang ganon, so maaaring ganito, matigas na ang ulo mo. Meron pong ganon, pinabayaan ka lang ng Diyos. Pero paulit-ulit ang problema at hindi ka magamit para makatulong sa iba. Na sinasabing, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Paano natin magagawang alagad ang Diyos kung tayo hindi naging mabuting alagad? Di ba? Mahirap. Kaya mga kapatid, tayo po ay mamuhay na may katotohanan sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Sa English po, NIV, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation.
When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, tinatakan tayo ng Holy Spirit bilang pangako. Sabi nga dito ay bilang pag-aari ng Diyos. So, nangyari po yun. Sabi nga sa 14, ito po yung Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. O mga pag-aari ng Diyos, yung pagliligtas sa mga pag-aari. Sino ba yung pag-aari ng Diyos? Tayo po, na tumanggap kay Jesus Christ, na tumanggap ng tatak, ng pagkakahirang o pagiging may-ari ng Diyos. Yun ang Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi ka sa Diyos. Ngayon, kung nasa Diyos ka, bakit hindi ka nagbabago? Opo, ang sagot yan, matigas ang ulo mo. Ayaw kang patuwid. Kasi tayo yung pride natin, yung ego natin, yung ugali natin, yung pa rin. Bakit? May tinutuwid ako, leader. Sabi ko, wag ganito, wag ganito, wag ganito. Minsan, pastor pa yung lahat, pati leaders, lahat may pintas. Tinutuwid ko siya. Alam niyo nangyari? Ngayon po, hindi siya binalis ng Lord. Note, maging wisdom natin, mga kapatid. Kaya ako natatakot. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, pagkapalain tayo ng Diyos, kinabukasan, maghahanap tayo. Someday, pakikita ko, pastor, kaya ko yan. Hindi ganyan. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka pwede sumumpa. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At wag mo susubukin ng Holy Spirit. Kaya marami namamatay. Kaya may namatay. Alam po ba niyo, may tao po na pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo siya ng pag-asa. Lord, hipuin mo siya. Alam mo yung mamatay siya. Sabi ng Lord sa akin, may ginawa ako sa kanya. Bigla siyang inatake, namatay. Pero sa buhay ko, ginawa ko po yun. Lagi ako nagpe-pray sa kanya. Kaya mga kapatid, kaya nga po napakahalaga po na sa Tagalog nga po, sabi, kayo man ay napabilang kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya at binigay niya ang banal na Espiritu sa Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari niya kayo. Verse 14, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos sa kaligtasan at dahil dito kapurihan ng Diyos. Kaya doon sa Ephesians 4:30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Ito po, kaya kung hindi ka maghasuko ng buhay mo, hindi mo babaguhin ang ugali mo, mahirap, pastor, kasi mahihiyain ako talaga kasi talagang ganito na ako eh. Hindi. Nakasulat yan sa Bible. Kayang baguhin. Kaya lang ang gagawin mo, hindi nga yan kaagad. Pumasok ka sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Lagi kang manalangin, Lord, baguhin mo ako dito. Tulungan mo ako na yung pag-ibig mo maghari sa akin. Baguhin mo ang aking isip. Yung pagiging makasarili ko. Aminin mo, ikaw nakakilala sa sarili mo. Kung sino ka, kung ikaw ba ay masama ugali mo, ikaw nakakaalam yan. Hindi ako. At hindi ko naman kayo hihiyain kung alam ko man yun. Kasi ang katungkulan kayo, manalangin para sa inyo, hindi po yung manghiya. Pero ginagawa ko ito sa pagtatagal na sa panampalataya. Sinasabi ko, mamamatay ka pag hindi ka nagbago dyan. Opo, may sinasabihin akong ganon, conforme. Sa mga taong matagal na sa pananampalataya, kilala ko siya. Pero ito pagkakataon ito sa atin sa lahat. Tayo kinakausap ng Diyos ngayon. Sa iyong kinatatayuan, ikaw nakakaalam ng sarili mo. Sino ba talaga ang Lord mo? Yung sarili mo? Kasi kung Lord mo si Lord, ang lilid ka ng Holy Spirit. Pero ang Lord mo, yung sarili mo, ako na susunod, basta ako. Ako lang, basta atin ako, basta ako ganito, magbigay ako ng tithes, basta ako ganito. Ikaw na susunod. Hindi ka inilid. Ano pa, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, nasasaktan mo ang kalooban ng Holy Spirit at hindi maganda yung para sa iyo. Bakit po? Hindi ka maging masaya.
Magiging masaya ka lang kung susundin mo ang sarili mo. Hindi po. Kaya kailangan dito ang sakripisyo. Kung paano si Jesus Christ nga ay namatay sa krus para sa iyo. Gaano pa yung magagawa mo ngayon? Na minsan, mabantad ka sa init para puntahan mo yung tao na yun, bibigyan mo lang ng trucks. Nagawa mo na ba yun? Yung kasama ko ang pastor, bumili na po siya ng Bluetooth speaker. 6,000 yata yung bili niya. Maliit lang po. Kasi binabala po namin pumunta sa palengke, sa labas, mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po pagmamalaki. Kasi sa karanasan po namin, matagal na kami sa panampalataya. Wala ka namang mahihita doon sa ganung bagay eh. Pero pag kumilos ang Diyos, meron. At hindi kikilos ang Diyos, kung hindi ka kikilos. Amen? Nakuha po niya ibig sabihin, pag hindi ka na in-engage sa sarili mo sa gawain ng Panginoon, hindi kikilos ang Diyos sa iyo. Kahit mag-pray ka, Lord, pagpalain mo ako. Nakakaya naman, pag dumating pagpapala, minsan meron ka ng Diyos, pagpapalain ka sa maraming bagay. Nakakaya naman, wala akong ginagawa kay Lord. At hanggang ngayon, wala tayong pinapanalangin kaluluwa o tao para maligtas. Hanggang ngayon, narito tayo sa pengi ng ganito, pengi ng ganon. Hindi po yung masama. At sabi ng Bible, ibigin mo yung kapwa tulad ng yung pag-ibig sa iyong sarili. Hello? Ang pag-ibig mo sa kapwa mo ay katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Pero yung sarili mo, gusto mo maganda ang damit mo, sapatos, gusto ng bagay. Yung kapwa mo, nakakita mo naka-stepin. Kaya mo ibigay yung isang sapatos mo na pinaglumaan mo, kahit pinaglumaan lang. O dahil gusto mo, gusto ko bago-bago. Ako gusto ko bago. Hindi magbigay ka ng bago sa iba. Kaya mo yun? Hindi po ako ang magcha-challenge sa inyo. Pero ang alam ko sa panahon ito, gumagawa ang Diyos, may revival. May revival. Pag sinabing revival, marami po ang maliligtas. Marami manunumbalik sa Diyos ngayon. Sa buong mundo, marami po. Kahit yung mga Arab countries, marami po. Sa true dreams, marami na po ngayon kumikilala kay Jesus Christ. Dahil ito, meron pong huling round, huling shock ng revival gagawin ng Diyos. Bakit po? Malapit na ang paghuhukom. At ang unang sinasyak niya o nililig niya ay ang church. Bakit po? Sa loob ng church kasi maraming comfort zone. Nahihirati na, nandoon na. Yung complacent spirit, okay na ako dito. Okay na. Wala nang habag sa ibang kaluluwa. Wala nang pagmamalasakit. Wala nang sacrifice. Magbibigay na lang ng pera. Hindi ko sinasabi masama yan. Pero hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Kahit wala kang pera, pwede kang mangaral ng salita ng Diyos. Pwede tayo, kahit wala ka. Sabi ko, huwag tayong matakot. Magtatayo tayo ng church sa ganitong lugar. Huwag tayong matakot, wala tayong pera. Bahala si Lord. Basta ang malaga, ito'y pinagagawa ni Lord. Yun ang gusto kong gawin natin. Pag-pray natin, i-compare natin na talagang doon tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Yan ang iniisip natin ngayon. Hindi ko po alam kung kailan ako tatagal pa. Amen? Maabuti pa ako ng 90 years at mahaba pa tayo. Makikita ko kasama. Paano kung pagdating po ng 70 ko, ano na ako ni Lord? 5 years na lang tayo makikita. Diba? Ano magagawa ko sa 5 years? Diba? Maging tapat kay Lord. Pero hindi po dahil na malapit ka na mamatay, kaya ka lang maging tapat. Para maranasan mo yung biyaya at pangako ng Diyos, ang daming pangako ng Diyos. 3,000, tama ba? 3,000 o 300? 3,000 mga pangako ng Diyos. Ang daming pangako sa Bible. Kaya si George Mueller, kung ito po tingnan nyo sa YouTube nyo, si George Mueller, isa po siyang manunugal, babaero, sugalero, nakulong siya. Pero nung siya makakilala sa Panginoon, dinedicate niya, inimbest niya yung buhay niya kay Jesus Christ.
Alam po ba niya, nagpatayo siya ng orphanage. Lahat ng ministry niya, wala siyang pera. Ang ginawa lang niya lagi, hinahanap niya lahat ng pangako ng Diyos nakasulat sa Bible. Kaya kung manalangin siya parang bata, Lord, wala kaming kakainin ng mga bata ngayon. Padala mo kami ng pagkain. At hindi siya nananalangin hanggang hindi nakahanda yung mga pinggan. By faith. Walang pagkain pero pinahanda ang pinggan. Hindi po siya nag-aaral ng mataas ang pinag-aralan. Kaya kayong mag-assume na kayo may pinag-aralan ay mas mataas kayo. Hindi po. Mas maganda nga may pinag-aralan ka, magsuko ka ng buhay sa Panginoon dahil marami kang magagawa ngayon. Habang nakatayo ka ngayon, ikaw nakakalam sa sarili mo. Ilapit mo ang sarili mo. Maging totoo ko lang, sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako. Yun lang. Kung totoo yan, hindi kailangan ng napakaraming salita. Sige po, gawin natin. Sige po. 1, 2, 3. Sige po. Lord, lalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako tugasan ng maldugan ng Panginoong Hesus. Baguhin mo po ako, Lord. Tulungan mo ako. Salamat po. Ako na lang po ang mananalangin. Namamana, maraming salamat po. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa panahong ito, O God, Lord, tulad ng nangyayari ngayon, pagpasok ng May, pumutok ang volcano. Hindi po ito nagkataon lang, O Diyos. Dahil nangungusap ka, Panginoon, sa aming bansa. Lord, ang bansa po namin, ayon sa mga balita, nakaungaong na kami pwede lusubin ng China. At sinasabi ng Pag-asa, meron pong El Nino na mararanasan ng bansa namin hanggang September. Panginoon, patawarin mo kami ang aming bansa. Huwag mo po kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kahabagan mo po kami, lalo na po ang iyong mga anak. Ang mga tumatawag sa iyo, tumanggap sa iyo bilang Panginoon, tigapis ng kanilang buhay. Dalahin ko po ang bawat isa, ang church, malaki o maliit, Panginoon, pagpalain mo po. Linisin mo po kami. Lord, magkaroon ng revival sa church, O God. Magkaisa kami na ang sinusunod namin ay ang Banal na Espiritu. Patnubayan kami, pangunahan kami ng Banal na Espiritu. Hindi po ng aming sarili. Dalahin ko po, Ama, na maintindihan ng bawat isa na ito po ang nais mo sa bawat tumatanggap sa iyo. Sundin ang iyong kalooban. At hindi ka naman nanunumbat, O Diyos, kasi ang nais mo ay matutubo na kami sa iyong mga salita sa tulong ng Banal na Espiritu na sa amin bago po kami magamit. Pero Lord, doon po sa matagal na hanggang ngayon hindi po magamit. Maraming problema. Panginoon, ano po yung kumukulong sa kanila? Ano man yung naglilid sa kanila, O God? Ito man ay sarili. Ano man po yung ginagawa ng kaaway o bulong ng kaaway sa kanila dahil sa kahinaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, wasak ko, pinuputol ko in the name of Jesus. At ang kinangkin ng kalayaan, O God, tulad na sinabi mo, saan man naroon ang Espiritu ng Diyos ay mayroong kalayaan, O God. At sinabi mo, ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Malaya na kami sa kahirapan. Malaya na kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kasalanan, ng parusa ng kasalanan. Kay Satanas, wala na siyang kapangyarihan si Satanas sa amin nang mamatay ka sa krus ng aming Panginoong Hesus. At siya'y nabuhay na muli para sa amin, na siya magtatanggol sa amin, na sinabi mo, hindi kami mapapahiwalay sa iyong pag-ibig, sa pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ilagay mo sa puso ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ay kasama namin. At hindi mo kami iniiwanan. Lamang ang nais mo ngayon, O Lord, sumunod kami sa iyo. Kung ano yung pinagagawa mo, O Diyos. Hindi yung nais lamang namin gawin ang aming gagawin. Sa mga kabataan po namin, O Diyos, ako po'y dumadalangin. Tulungan mo sila, Panginoon. Lord, ang pagsamba sa pagpunta sa kapilya, hindi po pagkuha lamang ng karanasan, ng kaligayahan, mapulpid yung kanilang kagustuhan, o maging mag-pretend, magpunwa na sila ay maka-Diyos.
Bagkus ang dalangin ko po, Ama, sa kaibuturan ng puso ng bawat sa amin, sa mga kabataan. Lord, mangusap ka po, Panginoon. Kung paano nangusap ka kay John Smuller, sa mga man of God, nung unang panahon na ginamit mo, na ngayon ay pinag-uusapan ang kanilang ginawa. Lord, magtayo ka ng mga kabataan na mayroong pag-ibig sa iyo, may pagsunod sa banal na Espiritu, may kapangyarihang dadaloy, Panginoon, sa kanila, kahit kabataan, signs and wonders and miracles, O God. Maging mga magulang na narito, O God. Lord, dalayan ko po, pagpalain mo ang kanilang buhay, O Diyos. Lord, babaan mo na nga po yung bawat isa, Panginoon. At dalayan ko po ang mga itong tumupok sa amin, pag-umapaw sa amin ang pag-ibig, pagmamalasakit, pasanin para sa mga kaluluwang mapupunta sa impyerno. Hindi lang po yung aming sambahayan. Lord, ako'y dumadalangin. Ang bawat sambahayan ay yung mga anak, Lord. Tulad lang yung pangako, dalahin ko po yung more blessing. Hindi lang po spiritual, kundi maging sa material at financial na bagay. Lalo sa panahon ito, O God, Lord, patunayan mo sa kanila na ang iyong pangako ay totoo. Lamang ang nais mo, sumunod kami sa iyo, Panginoon. Kaya nga, Ama, patawarin mo po kami at ang mga estudyante po namin, Lord, dalahin ko po mula sa elementary, high school, college, makagraduate po sila, makatapos sa pag-aaral habang hindi ka pa dumarating, Lord, ipadamo mo sa kanila na sinasama mo sila na hindi po masama na kami mangarap. Lamang ang sabi mo, unahin ka namin. Ang relasyon namin sa iyo ay aming pangalagaan. Kaya, O Lord, salamat po. Salamat po sa biyayang ito. Inangin ko po ang bukas ng langit, O God. Maranasan ng bawat isa. Lord, yung alipin po ng kasalanan, alipin ng kalaswaan, kahalayan. Lord, lalo sa panahon ito, O God, alipin ng bisyo, alipin ng sugal, masamang pag-uugali, masamang pagnanasa. Winawasak ko ito, binubulot ko ito in the name of Jesus, O God. At ang makinakalagang ko yung kalayaan, O God, ang iyong pagpapala sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God. Lord, yung sakit karamdaman, O God, Lord, cancer man yan, in the name of Jesus. Tulad na yung sinabi, Panginoon, ang sino ang putungan, ang sino ang panalangin namin, ang anumang hilingin namin sa Ama, sa anumang bagay, yung dalawa dito sa lupa, ibibigay ng Amang nasa langit. Kaya, Lord, nakakaisa po kami, lahat ng karamdaman, O God, Lord, magkaroon ng kagalingan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, O God. Lord, salamat po sa hanap buhay, sa trabaho, sa negosyo, anuman po ito, O God. I-bless mo ang iyong mga anak, ang kanilang mga lupang katawan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pamilya, mga pamilyang hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, in the name of Jesus, buksan mo po ang daan ng kaligtasan sa kanilang tahanan. Lord, extend mo yung blessing. Gamitin mo ang iyong mga anak na ang bahay na kanilang inuuwian, O Lord, para nasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ama, maraming salamat, purihin ka po, Diyos, sa lahat ng ito. Sambahin ang indakilang pangalan ng church na ito, O God. I-bless mo, Panginoon, ang matimbo, ang tabang, ang baliwag, pulilan, Galilean, at ang lahat ng church, O God. Maraming salamat po sa araw nito. Salamat po, Diyos. Purihin ang indakilang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless.